Una muna ha, yung provision ni Lord, saan muna nag-uumpisa? Sa pangako. So, paano naman dadaloy? Ngayong pinangakuan ka na. Narinig mo na yung pangako ng Diyos. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Ano mang hingin mo sa panalangin sa pamamagitan ko, sabi ni Kristo, ibibigay sa iyo ng Ama. Isipin mo na natanggap mo na at matatanggap mo na. That is the promise of Jesus. Ngayon, paano mo naman ngayon mararamdaman? Paano mo naman ngayon mararanasan? Sa pamamagitan ng presensya ng Diyos. Eto mga kapatid, kahit sobrang dami mong alam na pangako ng Panginoon sa buhay mo, na para pasaganahin tayo, para maranasan natin yung fullness ng promises niya, pero wala ka sa presensya niya, hindi mo yan mararanasan. Hello? Hello? Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yon? Ulitin ko ha, napakarami mo mang alam na pangako. Oy, di ba sabi ng Diyos ganito? O, di ba sabi ng Diyos ganyan? Alam ko yan. Pero wala ka sa presensya niya, hindi mo mararanasan. Halimbawa, sino yung may mga anak dito na napakalayo sa inyo? Yung hindi nyo nakikita, hindi nyo kasama sa inyong bahay. Meaning to say, malayo siyang lugar. Malayong lugar. Malayong lugar. Okay? Ganito lamang yan. Tell me kung totoo o hindi. Okay? Kasama mo yung mga kapatid niya. Okay, magulang to ha. Kasama mo yung mga kapatid niya. Yung anak mo pang isa, nasa malayong lugar. Maaring, kaya siya nasa ibang lugar dahil maraming sitwasyon. Maaring may conflict kayo. Tama? Maaring sadyang gusto lamang niyang mamuhay ng sarili niya. Okay? Hindi maayos yung relasyon ninyo. So, ganito yon. Yung anak nyo ba na nasa malayo ay nauuna nyong tingnan yung pangangailangan kumpara dito sa mga anak nyong kasama nyo? Pwede nyo siyang kumustahin. O anak, kumusta ka na dyan? Pero every time na may pangangailangan ang anak mo, sino yung nauuna? Yung kasama mo. Kasi bakit? Kasama mo siya. Ang ganda ng relationship ninyo. Pinaparamdam nitong mga anak mong kasama mo na mahal ka niya. Pero yung anak mo na nasa malayo, na hindi man lang mangumusta sa'yo, hindi ka man lang kumustahin, kumusta na kayo dyan. Pag may pangangailangan yon, okay? He will provide on its own. Siya magpo-provide ng sarili niya. Mahihiya rin yun na magsabi sa iyo, Ma, anong ulam? Diba? Pa, may kailangan ako. Kasi bakit? Wala siya sa presensya niyo eh. Wala siya sa poder ninyo. Do you get my point? Tama ba? So, sino ang mas nabibigyang priority? Yung mga anak mong kasama mo. The same with our God. Kung wala tayo sa presensya ng Diyos, you will never experience the blessing of God. Meron tayong mararanasan ambon. Ambon ng pagpapala. Hello? Kasi ang pag-ibig ng Diyos, hindi madamot. Bagamat wala tayo sa presensya ng Diyos, yung katapatan ng Diyos, patuloy niyang pinaparanas sa atin. Pero hindi tulad ng mga nasa presensya niya. Hello? Hindi tulad nung mga anak na talagang naglilingkod at nagmamahal sa Diyos. Hello? There's always a special thing na mararanasan ng bawat isa. Hello? Amen po ba? Amen po ba? So, ang sabi ng Psalms 23, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Sino yung sumulat nito? Si Haring David. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Parang tayo sa ating mga anak, hanggat maaari, gusto nating maibigay ang pangangailangan ng ating mga anak. Kahit na pumutok na yung ugat mo sa mata, diba? Namula na mata mo para lamang sa project ng anak mo. Sige, ako na magsasakripisyo.
Diba, Sister Arlene? Nung nakaraan, kung napansin nyo, Sister Arlene, namumula mata. Bakit? Hanggang ngayon, namumula pa rin. Bakit? May project yung anak eh. Natuklasan ko, may gift pala sa architecture siya. Talaga, Sister Arlene, gifted eh. At kapag nakita nyo, mabibighani kayo sa ginawa niya. Talagang pinagpuyatan, pinagsakripisyohan. Para kanino? Para lang sa anak. The same with us. The same with us. The same with God. Diba? Kung ano yung gusto natin sa ating mga anak, yun yung gusto ng ating Panginoon. Provision. Remember this. Provision isn't about receiving things. Hindi lamang yung makakatanggap tayo ng mga bagay-bagay, but it is being about in the presence of our provider. Ano yun? Yung bang every Sunday, okay, every moment sa buhay mo, na lagi mong hahanapin ang Diyos. Pagka darating ang Sunday service, yes, excited na ako. Sabado pa lang, excited na ako. Pine-prepare mo na yung damit na susuotin mo. Bakit? Alam na alam mo, bukas linggo. Hindi ako magpapakalit. Kasi naghihintay sa akin ang Diyos. Pe-prepare ko yung sarili ko, pe-prepare ko yung mga anak ko, pe-prepare ko lahat para sa araw ng bukas. Nakafocus ako sa Diyos.